Kung hindi na natulungan dito, ay ano? Natatakot siya? Hindi natuloy ang tangka nila ng pagpapakulong dito ho kay dating Presidente Digong dahil bigla hong nagtago, bigla hong naglaho, hindi ho nahuli. That's why sila ho ay uminit ang ulo at nag-usap-usap at patuloy hong ginagawa ng paraan itong mga usapin at nang sa ganun ho mahanap at mahuli ng Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit matindi. Mga kaibigan, tangkang pagkulong dito kay dating Presidente Digong. Napigilan. Bakit napigilan? Bigla hong nagtago, hindi nagpakita. At hinahanap po siya. Ang dami naghahanap po sa kanya, mga kaibigan, kaya't nagkaroon po ng pagkakataon na pinag-usapan, pinagplanuhan kung ano ang dapat gawin dito. Ang dami ho na nagbibigay ng kanilang public opinion na ito pala ay duwag itong si dating Presidente Digong. At nakatunog, mga kaibigan, na tangka siyang ikulong, kaya datapuat bigla hong nagtago, bigla hong naglaho. Dati ho ay ang yabang-yabang, nagpapakita ho, at nagwawala pa sa kanyang mga paliwanag. Ba't kakaibaw ang nangyari? Bigla hong nagbago ang hihip ng hangin dahil sa kanyang malakas ang radar ho nito nakatunog. Noon siya ay talagang may nagtatangka siyang ikulong, ay bigla hong hindi nagpakita, nagtago ho, at hinahanap nga po siya. Mga mahal kong taga-subaybay, huwag kang magtago, dating Presidente Digong. Akala ko ba naman ay yung sinasabi mo na wala kang aatrasan? Bakit ka nagtatago? Ay kukulong ka lang naman dahil sa mga ginawa mo na ikangapoy, iyan ang kaparusahan. Mga kaibigan, hindi po ito fake news at bibigyan po natin ng linaw ito. Inaanyayahan ko po kayo kapag may pagkakataon ay patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto, mga kaibigan, at ibibigay ko po sa inyo at ibabahagi itong ilang eksena ho na mga sangkot dito sa tangkang pagkulong kay dating Presidente Digong. Kung paano ang gagawin ho nila. Nagtalo-talo, uminit ang ulo ho ng iba dahil hindi ho nahuli ito si dating Presidente Digong. At ito po ang kanilang pinagkasunduan. Panoorin po natin, mga mahal kong taga-subaybay. Eto, nako, shout out po sa lahat. Buhay ng uminit ang ulo ng ilang kongresista, hindi kasi sumipot si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee. Naging emosyonal naman ang dating Customs Intelligence Officer na nagdawit sa droga kina Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maliwanag po, mga kaibigan, uminit ang ulo nitong mga nagtatangkang ikulong na si dating Presidente Digong dahil hindi ho nahuli. Ito pa. Yes, promise us, this committee, to his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Hindi na naitago ni House Committee on Public Accounts Chairman Carabs Paduano ang pagkadismaya. Hindi kasi ulit sumipot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikasampung pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Nangako noon si Duterte na harap siya sa Quadcom pagkatapos ng undas. Mga kaibigan, ang dami pong nagbibigay ng public opinion na ang katapat lang ho nito ni dating Presidente Digong para makulong diyan sa Kamara ay itong si Congressman Paduano. At ang katapat naman diyan sa Senado
nitong si dating Presidente Digong ay si Senador Risa Hontiveros. Gusto ko pong linawin mga mahal kung taga-subaybay para hindi po kayo maligaw at mabiktima ng anumang fake news. Ang sinasabi ko po na makulong ay diyan po sa kamera, hindi po kung saan sa kulungan. Pansamantalang ikulong dahil ito pong mga congressman, ang Quadcom Committee ay matagal na pong binabalak na kung ganito ang asal ni dating Presidente Digong na ipinakita diyan sa Senado nakaraan na hearing ay handa ang Kongreso na magmosyon para i-contempt diyan sa Kamara at pansamantalang ikulong diyan sa kulungan ng Kamara. Inuulit ko po, hindi yan ng kulungan pansamantala kulungan. But datapwat sa puntong iyan ay bigla hong napurnada. Hindi natuloy ang tangka nila ng pagpapakulong dito kay dating Presidente Digong dahil bigla hong nagtago, bigla hong naglaho, hindi nahuli. That's why sila ay uminit ang ulo at nag-usap-usap at patuloy ginagawa ng paraan itong mga usapin at nang sa ganun mahanap at mahuli ng Kamara. Nauna pa siyang humarap sa Senado. Diskumpiyado raw kasi si Digong sa integridad ng investigasyon ng Kamara. Irituloy ni Paduano, Kung hindi tayo naglulukuhan dito, natatakot siya? Na pumunta dito? matatandang inamin mismo ni Duterte sa Senate Blue Ribbon Committee na totoo ang Davao Death Squad at utos niyang hikayatin manlaban ang mga drug suspect para mapatay. Pero sabi rin noon ni Senator Bato de la Rosa, puro biro lang ang sinabi ng Pangulo. Bagay Ang daming palusot ni Bato, pero mga kaibigan, kabang-abang po ito. At patuloy ang paraan at gumagawa po ng paraan na legal. Ang Quad Committee, nang sa ganun makulong, sa Senado, sa Kamara. Ito si dating Presidente Digong. Ito po, mamaya po natin idiretso. na kinastigo rin ng Quadcom. Zero lamang daw. But I ask you, my friends and my colleagues, I ask you, who makes jokes under oath? Who laughs while mothers bury their sons? Who finds humor in this horror? This is no laughing matter. Sa gitna ng pagdinig, naiyak naman si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban. Sila ni Dismiss Colonel Eduardo Asierto ang nagdawit sa ilang miyembro ng pamilya Duterte kay Michael Yang at Alan Lim. Tama ho yan mga kaibigan, nan masakit po yan. Pinagtatawanan po tayo ni dating Presidente Digong. Pinagtatawanan itong Quadcom, binubula, minamaliit, at sabi nga niya, ay isa daw kalukuhan lang ayon kay dating Presidente Digong itong Quadcom, kaya't nagbanta ho itong Quadcom Committee na handang ipakulong ang dating Presidente Digong kung ito ay hindi sisipon. Sa illegal na droga, aniya, swerte raw na buhay pa sila. Ipinatumba na raw kasi ng tinawag niyang Davao Mafia ang ibang kasamahan nila. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Apario, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin. Naku, ang daming namatay mga kaibigan. Yun yung mga ito yung nagsasalita yun yung mga pinakulong ni dating Presidente Digong na ginawa ng kaso. Budol na kaso kahit walang kaso. Mga mahal kong taga-subaybay. At hanggang ngayon ay nagdurusa. Diyan sa kulungan, mga mahal kung taga-subaybay. Ito ang abangan po natin dahil mga kaibigan, ay darating po ang hearing ng Quadcom. Kabang-abang po yan. Dahil magdidesisyon na po na kung ito i-contempt ng Kamara at nang sa ganun po tuluyan na makapag-issue ng warrant of arrest dito kay dating Presidente Digong dahil sa hindi niya pagsipot dito sa hearing upang sagutin ang nararapat pang napakaraming katanungan tungkol dito sa usapin
na peke nagtukhang na maramihong kinitil ang buhay na walang kasalanan. Naku, matindi ho ito, kabang-abang. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, mga mahal kong taga-subaybay, dahil sinasabi nga po natin, malinaw naman po. Diyan no sa News 5, diyan po tayo nagbatay na hinahabol nila si dating Presidente Digong, pinapa-attend, hinahanap, at matunog nga ho na usapin ay handa nilang i-contempt diyan sa kamera kung ganyan ang pag-uugali ni dating Presidente Digong o kung patuloy silang pagsisinungalingan. Nakatunog ho. Kaya't yan po ang nangyari. Hindi nakita, biglang nagtago si dating Presidente Digong. Kaya't nag-usap-usap po sila kung ano ang dapat gawin sa susunod na hearing at abangan po natin ito mga mahal natin taga-subaybay kung ito ay tuloy nang ikukontempt at para ikulong diyan po sa kamera. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, inaanyayahan ko po kayo, please support din ho ang aking second YouTube channel, nandiyan po sa comment section, i-click lang po. Ayan po ang aking second YouTube channel at siyempre, itong aking main YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palakpakan.